Isang araw habang nasa school field trip si Tuka Mimori kasama ang buo nilang klase ay muli niyang napanaginipan ng pagpapahirap na ginawa sa kanya ng kanyang mga magulang. Bigla siyang nagising dahil sa ingay ng isa nilang kaklase na si Shogo habang kinukulit ang class president nila na si Ayaka. Wala ni isa ang naglalakas loob na makialam sa kanila sa takot na baka sila pa ang mapagtripan ni Shogo. Ngunit makalipas lang ang ilang minuto ay hindi na natiis ni Tuka ang ginagawa ni Shogo kaya tumayo na siya para uwatin ito. Dahil dito ay siya naman ngayon ang pinagdiskitahan nito. Buti na lang ay nakialam sa kanila si Takuto at inutusan nito si Shogo na ibalik na kay Ayaka ang kinuha nitong libro. Hindi na nagmatigas pa si Shogo at sinunod na lang ang utos ni Takuto. Makalipas ang ilang minuto ay bigla na lang silang na-teleport sa isang silid at nakita nila dito si Vicious na nagpakilalang isang diyosa. Dito na din nila nalaman na nasa ibang mundo na sila o sa loob mismo ng Alien Kingdom. Sila umano ang magsisilbing mga heroes para harapin ang Great Demon Empire. Sakali mang hindi sila pumayag ay hindi na din sila makakabalik pa sa kanilang mundo. Dahil ang tanging paraan lang para makabalik sila ay sa pamamagitan ng ritual na kinakailangan ng Demon King Essence. At para makuha ito ay kailangan muna nilang talunin ang Demon King. Matapos magpaliwanag ni Vicious ay pinalapit sila isa-isa sa appraisal crystal para malaman kung gaano kalakas ang taglay nilang kapangyarihan. Ilan sa kanila ay nakakuha ng S-class katulad kina Takuto at Ayaka dahilan para matuwa din si Vicious. Nang si Tuka na ang sumalang ay kaunting liwanag lang ang lumabas at hindi man lang sinabi ni Vicious kung anong class type siya. Hindi na siya nagpumilit pa at nang matapos na silang lahat ay ipinaliwanag naman sa kanila ang kanilang stats. Ilang sandali lang ay bigla na lang tinawag ni Vicious si Tuka para pababain dahil may isasagawa pa umano silang ritual. Isa lang palang i-class si Tuka at siyang may pinakamababang ranggo sa kanilang lahat. Para maiwasan na maging pabigat siya sa ibang mga heroes ay kinakailangan na ipadala siya sa ruins. Kung ligtas siyang makalabas dito ay hahayaan na siyang mabuhay ng Alien Kingdom. Tinatawag ang ruins na ito na Ruins of Disposal at marami na ding heroes at mga kriminal ang naipatapon dito. Sinubukan pa ni Tuka na magmakaawa dahil mayroon naman siyang unique skills ngunit ayon kay Vicious ay wala din umano itong silbi. Nang sisimula na ang pag-teleport sa kanya ay binigyan siya ng unique item. Sinubukan naman ni Ayaka na pigilan si Vicious ngunit pinatulog lang siya nito. Dito na ginamit ni Tuka ang Paralyze para atakihin si Vicious ngunit hindi ito umubra. Wala na siyang nagawa habang pinagtatawanan din siya ng iba niyang mga kaklase. Bago siya mai-teleport ng tuluyan ay binantaan pa niya si Vicious na maghanda ito sakali mang makabalik siya. Ilang sandali lang pagkadating niya sa ruins ay kaagad siyang inatake ng isang halimaw. Dali-dali siyang lumayo dito hanggang sa matalisod siya sa bato. Nang ililigpit na siya ng halimaw ay mabilis niyang ginamit ang Paralyze at buti na lang ay gumana ito. Sinamantala niya ang pagkakataon na ito na makalayo ngunit nakasalubong naman niya sa unahan ng isa pang halimaw. Ginamitan din niya ito ng Paralyze at katapos ay dito niya na din sinubukan ng poison. Ang problema ay nasundan na pala siya ng halimaw na umatake sa kanya kanina. Sinubukan niya ulit na gamitin dito ang Paralyze ngunit hindi pala pwede na gamitin niya ulit ang kanyang skill sa kaparehong target. Nang mapansin niya ang isa pa niyang skill na sleep ay dali-dali niya itong ginamit. Para hindi na ito makabangon muli ay ginamitan niya na din ito ng poison. Pero hindi pa pala dito natatapos ang kanyang problema dahil mas marami pang halimaw ang nagsilapit sa kanya. Ginamitan niya ang mga ito ng Paralyze hanggang sa mag-level up siya dahilan para ma-restore din ang kanyang MP. Ipinagpatuloy niya ang paggamit ng Paralyze at nang matapos siya ay isa-isa naman niyang ginamitan ng mga ito ng poison. Sa bawat halimaw na nasasawi ay nadadagdagan din ang kanyang level. Kahit ang kanyang skill na sleep ay nagsimula na ding mag-level up. Sa takot ng mga natitirang halimaw ay napilitan ng mga ito na umatras na lang. Matapos niyang makakuha ng iilang gamit na pwede pa niyang mapakinabangan ay nagpatuloy na siya sa paghahanap ng daan palabas. Di nagtagal ay nakaramdam na din siya ng pagkagutom at dahil wala siyang ibang mapagkukuhanan ng pagkain ay napilitan na lang siya na tikman ng patay na halimaw. Dito niya na napansin ang pagbabago ng kulay ng gemstone sa daladala niyang unique item. Nilagyan niya ito ng mana at labis ang kanyang tuwa na naglabas ito ng pagkain at maiinom. Katapos niyang kumain ay may nakaharap na naman siyang mga halimaw. Habang pinagmamasdan niya ang isa-isang pagkasawi ng mga ito ay muli niyang naalala ang pagmamalupit sa kanya ng kanyang mga magulang. Hanggang iniwan siya ng mga ito at buti na lang ay kinupkup siya ng kanyang tiya at tiyo. Muli niyang tiningnan ang kanyang stats at dahil sa dami na rin ng kanyang mga naililigpit na mga halimaw ay sobrang laki na din ang itinaas ng kanyang level. Nang magpatuloy siya ay nakarating siya sa parte kung saan may iba't ibang silid na pwede niyang mabuksan gamit ang kanyang mana. Unang silid na napasukan niya ay may nakita siyang dalawang kalansay at katabi ng mga ito ang pouch na may maraming blue gem. Sa ibang silid naman ay nakita niya ang kalansay ng Great Sage na si Angeline.
May ginawa itong sulat at dahil nababasa niya ang lengguwahe na ginamit nito ay nalaman niya kung ano ang mga pinagdaanan nito sa kamay din ni Vicious. Nang tiningnan niya ang mga gamit nito ay nakita niya ang librong may pamagat na Forbidden Arts. Nakita din niya dito ang isang scroll ng Forbidden Magic pero hindi niya ito mabasa. Gayunpaman ay kinuha pa din niya ito dahil kung matutunan niya ito ay malaki ang posibilidad na magamit niya ito panlaban kay Vicious. Bago siya umalis ay binuksan niya muli ang libro at saktong nakita niya ang isang babala tungkol naman sa Umano'y Soul Eater. Ipinagpatuloy niya ang paglalakad hanggang sa may makita siyang pinto at may hinala siya na baka ito na ang lagusan palabas ng ruins. Ang problema ay parang may kailangan munang ilagay na gemstone dito para ito ay bumukas. Ilang sandali lang ay nakita niya na din ang Soul Eater at nasa noo pala nito ang gemstone na kailangan sa pagbukas ng pinto. Sinubukan niya itong gamitan ng paralyze ngunit naunahan lang siya. Dito na ito nagpalabas ng mga alagad nito para ipaharap sa kanya. Gayunpaman ay mabilis lang niyang naintindihan ang gustong gawin ng Soul Eater kaya nalaman niya kagad ang kahinaan nito. Kagad siyang nakaisip ng magandang plano at paniwalain nito na nahuhulog na siya sa patibong nito. Nang makakita na siya ng pagkakataon ay dito niya na ginamit ang paralyze. Kahit paralisado na ito ay kitang-kita pa din dito ang pagpupumilit nitong makagalaw. Gayunpaman ay wala na itong nagawa pa at iniligpit niya na ito gamit ang poison. Nang masawi ito ay nagpakita naman sa kanya ang mga kaluluwa ng mga nabiktima nito. Nakiusap sa kanya ang Great Sage na pagbayarin si Vicious pero sa isip-isip niya na kahit hindi pa siya pakiusapan ay sisiguraduhin niya na magbabayad ito sa ginawa nito sa kanya. Hindi na siya nagsayang pa ng oras at kaagad niyang kinuha ang gem para makalabas na dito. Ipinadala naman ni Vicious ang ibang estudyante sa kagubatan para ipalaban na sa mga halimaw. Nang magkamalay si Ayaka ay ramdam pa niya ang sakit ng kanyang sikmura kaya naalala niya muli si Tuka. Kagad niyang kinausap si Vicious na kunwari pang nalulungkot sa nangyari kay Tuka. Nalaman niya na hindi pa pala tapos ang ritual sa pagpapalayas ng mga mahihinang estudyante dahil kasalukuyang sumasailalim sa test ang kanyang mga kaklase para matukoy kung sino-sino lang ang may kakayahan na makapatay ng halimaw. Kung sakali mang may mabigo sa test ay sasapitin din nila ang dinanas ni Tuka. Dahil ayaw niya na mangyari ito ay nagpasya na siya na lang ang makikipaglaban para sa mga bumagsak niyang mga kaklase. Habang naglalakad si Tuka sa kagubatan ay nakita niya ang maliit na slime na binubuli ng mga malalaking slimes. Pero hindi ito basta-basta nagpadaig at dito niya na din ito tinulungan. Ginamit niya ang poison pero ang hindi nakakamatay para lang takutin ng mga ito. Nang aalis na sana siya ay napansin niya ang maliit na slime na sunod ng sunod sa kanya. Nagpasya siya na isama na lang ito para magsilbi niyang mata sa kanyang likuran. Nang binuksan niya ang libro ni Angelan ay may nabasa siyang eksperimento kung paano mapapalakas ang isang halimaw kagaya sa slime. Alam niyang makakatulong ito sa kanya pero nilinaw niya din sa slime ang balak niyang maghiganti. Dahil wala namang problema sa slime kung ano man ang kanyang pinaplano ay dito niya na ito pinangalanan na Pigomaro. Ilang metro lang sa kinaroroonan nila ay may isang babae ang pinaghahahabol ng grupo ng mga kalalakihan na tinatawag na Holy Watchers. Ngunit hindi magawa ng babae na makalayo sa mga humahabol sa kanya kaya napilitan na lang siya na harapin ang mga ito at ginamit ang Spirit Regalia. Pero ang naabutan ng Holy Watchers ay si Tuka at gusto ng mga ito na iligpit na lang si Tuka. Pagka-atake ng isa ay mabilis na ginamit ni Tuka ang Paralyze. Dahil naaalala lang niya ang kanyang mga kaklase sa ugali ng mga ito ay hindi siya nagdalawang isip na iligpit ang mga ito. Nagtaka ang babae na biglang tumigil ang paggalaw ng mga humahabol sa kanya kaya naisip niya na baka may pinaplanong iba ang mga ito. Bigla siyang napaatake sa kanyang likuran pero si Pigomaro lang pala ito dahilan para magamitan siya ng paralyze ni Tuka. Para makapag-usap sila ng maayos ay hinayaan ni Tuka na makagalaw ang bibig ng babae. Gusto sana ni Tuka na magtanong pero bago siya sagutin ng babae ay kinumpirma muna nito kung may nakalaban ba siyang 4 na lalaki. Matapos niyang sabihin na iniligpit niya ang mga ito ay dito na nagpasya ang babae na sagutin din ang kanyang itatanong. Nalaman niya na nasa kaharian ng Alza pala sila at mali ang pagkakaakala niya na nasa aliyan din ng Ruins of Disposal. Ipinakita niya ang scroll para ipabasa sana sa babae ngunit hindi din ito mabasa ng babae. Pero may naalala ang babae na mayroon umano siyang kilala na posibleng makabasa dito. Ito ay ang Witch of the Bus na matatagpuan sa Land of Golden-Eyed Monsters. Kagad na lumakad si Tuka at iniwan ng babae na may ilang minuto pang natitira bago ito makagalaw muli. Makalipas ang ilang oras na paglalakad ay nakarating siya sa provincial city of Mills. Nagpakilala siyang isang mercenary kaya madali siyang nakapasok dito. Kagad siyang dumiretso sa inn para sa pagpapahingahan niya. Pagsapit ng gabi habang kumakain siya ay narinig niya ang usapan ng 3 kalalakihan tungkol sa iba't ibang grupo sa kontinente at kasali sa mga ito ay ang tinatawag na Black Dragon Knights.
Kinikilala sila bilang pinakamalakas sa kontinente na pinamumunuan ng tinaguriang Humanity's Strongest. Sa ngayon ay prioridad niya ang paghahanap sa Witch of the Bus at kung paano mapapalakas si Pigomaro. Nalaman niya na nasa Mills Ruins ang Skeleton King na kailangan niya para sa enhancement solution kaya kinabukasan ng umaga ay nagpasya siyang magparehistro para makasama sa panggagalugad sa bagong nadiskubring palapag ng ruins. Ang sino mang makakakuha ng Dragon Eye Chalice ay gagantimpalaan ng 300 pirasong ginto. Habang nagpaparehistro na sila ay napansin ni Tuka ang isang lalaki na kinukulit ang babae sa pag-aakalang ito ang former Knight Captain ng Holy Empire of Nea na si Ceres Ashrain. Kilala si Ceres na isang elf kaya nagulat na lang ang lalaki na hindi elf ang kinukulit niyang babae. Naisip ni Tuka na posibleng ito ang babae na nakilala niya sa kagubatan at nagpakilala ito sa pangalang Mist Balukas. Katapos nilang magparehistro ay saktong nagkasabay sila sa daan kaya sinamantala na ni Mist ang pagkakataon na kausapin si Tuka. Minabuti ni Tuka na humingi ng payo dito sa mga items na bibilhin niya bago pumasok ng ruins at babayaran niya na lang ito. Dahil kailangan din ni Mist ng pondo sa kanyang paglalakbay ay nagkasundo silang dalawa. Nagpakilala si Tuka sa pangalang Hattie Skull pero dahil alam niya na alias lang ang pangalang Mist ay inamin niya na hindi din niya totoong pangalan ng Hattie Skull. Nagsimula sila kagad na mamili at katapos nilang mamili ay binayaran niya si Mist na katulad ng kanyang ipinangako. Nang magkahiwalay sila ay hindi na din siya nagsayang pa ng oras at dumiretso na siya sa Mills Ruins. Ilang sandali lang ay nakita niya ang lalaki na napahiya kanina na inuutusan ng 2 mercenary na iligpit si Mist. Nilapitan niya ang mga ito at dahil narinig niya ang usapan ng mga ito ay gusto na din siyang iligpit. Dahil dito ay hindi na siya nagdalawang isip pa na iligpit na ang mga ito. Makalipas ang ilang oras na paglalakad ay nakarating na siya sa palapag bago ang bagong palapag na pinapagalugad sa kanila. Natulog muna siya ng 3 oras dito at nang magising siya ay dito na siya nagpatuloy sa paglalakad. Nakasalubong niya ang grupo ng Sabers Tigers na nagpasyang hindi na magpatuloy dahil mayroon umanong kakaibang nangyayari sa ruins. Ang tinutukoy pala ng mga ito ay ang pagkasawi ng mga halimaw sa hindi maipaliwanag na dahilan na siyang kagagawan niya. Naisip niya na magandang pagkakataon nito para maisagawa niya ng mas madali ang kanyang pakay. Pagkadating niya sa bagong palapag ay nakita din niya kagad sa isang silid ang Dragon Eye Chalice. May hinala siya na gagalawang estatwa na nasa tabi nito kaya inunahan niya na ito ng paralyze at poison. Biglang dumating si Mist kaya nagpasya siya na ibigay na lang dito ang Dragon Eye Chalice dahil hindi naman ito ang kanyang pakay. Dito niya na din sinabi kung ano talaga ang sadya niya dito at bilang pasasalamat ay nagpasya naman si Mist na samahan siya para magsilbi niyang bodyguard. Pumayag siya sa gusto nito pero nilinaw niya ang mga posibilidad na pwedeng mangyari sa kanila. Malaki ang naitulong ni Mist sa kanya dahil na din sa pagiging bihasa nito sa paghawak ng espada. Maliban dito ay maraming impormasyon pa siyang nalaman tungkol sa mga heroes na dinadala sa mundong ito at sa iba't ibang halimaw. Dahil may tiwala na siya kay Mist ay dito niya na din ipinakilala si Pigomaro. Minabuti nila na magpahinga muna at para makatulog ng maayos si Mist ay ginamitan ito ng sleep ni Tuka. Nag-transform ito sa totoo nitong anyo bilang isang elf kaya sigurado na si Tuka na ito nga si Ceres. Kasalukuyan namang nasa kagubatan na din ng Black Dragon Knights kung saan iniligpit ni Tuka ang mga miyembro ng Holy Watchers ngunit wala silang makitang bakas sa sinasabing pinangyarihan ng labanan. Makalipas ang ilang oras na tulog ay biglang nagising si Ceres at nagulat siya kung paano siya nakatulog. Nagkunwari na lang si Tuka na kagigising lang din at nagpatuloy na sila sa paghahanap ng Skeleton King. Nang makita na nila ito ay kaagad na naghanda si Ceres para makipaglaban. Pero bago pa man makaatake ang Skeleton King ay inunahan na ito ni Tuka ng paralyzed na sinundan din niya kaagad ng poison. Dahil dito ay matagumpay niya na ding nakuha ang kanyang sadya. Aalis na sana sila nang may itinuro si Pigomaro at ito pala ay isang itlog na nakabalot sa magic cloth. Naisip ni Tuka na baka gusto ni Pigomaro na dalhin din nila ito kaya kinuha na din niya ito. Matapos maibigay ni Ceres ang Dragon Eye Chalice ay nagkasundo sila ni Tuka na magkita mamayang gabi dahil may gustong ialok sa kanya si Tuka. Kinagabihan habang inihahanda ni Tuka ang nakuha niya kanina ay dumating si Ceres at sakto ito sa oras ng kanilang napagkasundoan. Gusto ni Tuka na gawing bodyguard si Ceres dahil maliban sa nangangailangan ito ng pondo ay alam niyang malaki ang maitutulong ng kakayahan nito sa kanyang paglalakbay. Sinabi niya ang kanyang plano na magtungo sa Land of the Golden-Eyed Monsters para hanapin ang Witch of the Bus. Mapapadali sana kay Ceres ang pagsama kay Tuka dahil malapit ito sa Duchy of Yonato pero hindi pa siya makapagdesisyon. Binigyan siya ni Tuka ng oras na mag-isip-isip pero sinamantala na din ni Tuka ang pagkakataon na ito para paaminin siya sa totoo niyang pangalan at pagkatao. Dahil dito ay ipinakita niya na ang totoo niyang anyo bilang pagpapakita na din na nagtitiwala siya kay Tuka. Kaya minabuti din ni Tuka na sabihin na din kay Ceres ang totoo niyang pangalan.
Tinanggap ni Ceres ang alok ni Tuka at bilang paunang bayad ay binigyan siya ni Tuka ng Blue Gem. Dito lang nalaman ni Tuka na ang gem pala na ito ay ang Blue Dragon Gem na may mas mataas pa na halaga sa gantimpala ng Dragon Eye Chalice. Kinabukasan ng umaga ay nagkasundo sila na magkikita sa labas ng inn sakali mang makuha na ni Ceres ang gantimpala sa Dragon Eye Chalice. Sinamantala ni Tuka ang pagkakataon na ito para isagawa na ang enhancement experiment kay Pigomaro. Wala siyang kaalam-alam na may mangyayari pala sa reception na hindi inaasahan ni Ceres. Matapos ang isinagawang trial nila Ayaka ay muli silang nagkausap ni Vicious dahil umano sa mga bumagsak na mga estudyante. Ang akala niya na may iligtas niya na ang kanyang mga kaklase sakali mang siya na ang makipaglaban para sa mga ito ay hindi pala tutupere ni Vicious. Naisip ni Vicious na ipaubaya na lang sa kanya ang pagsasanay sa mga bumagsak at kung hindi siya papayag ay mapipilitan si Vicious na ipatapon ng mga ito. Dahil dito ay wala na siyang nagawa kundi sundin na lang ang utos sa kanya. Makalipas ang ilang oras ay nagtaka na si Tuka na hindi pa din nakakabalik si Ceres. Naisip niya kagad na may hindi na magandang nangyari dito. Sakto namang narinig niya ang usapan ng dalawang lalaki na tinutukoy si Ceres kaya nalaman niya na nagtatakbo pala si Ceres sa kagubatan. Biglang nagpakita ang mga Black Dragon Knights para habulin si Ceres. Hindi naman sila inatrasan ni Ceres at nagawa ni Ceres na mapabagsak ang mga ito. Bigla siyang inatake ng isang dragon pero alam niya kung nasaan ang sakay nito. Nilabanan niya ito pero sa kasamaang palad ay nawalan siya ng balanse. Bago pa may gawing masama sa kanya ang kalaban ay biglang dumating dito si Tuka para tulungan siya. Dahil may gusto silang itanong dito ay hinayaan ni Tuka na makapagsalita ito. Nais sana ni Ceres na malaman kung sino ang may gusto na ipaligpit siya pero bago pa man ito makasagot ay bigla na lang may umatake dito. Ito pala ay sila Civet at dahil malayo ang mga ito ay hindi sila magamitan ng paralyzed ni Tuka. Nalaman ni Ceres sa mga ito na ang kanilang Emperor o si Emperor Ortola pala ang may gusto na ipaligpit siya. Ayaw nito na madungisan siya ng ibang lalaki kaya mas nanaisin na lang nito na masawi siya. Dahil gusto ni Civet na makita ang spirit regalia ni Ceres ay may naisip siyang plano. Ito ay maglaban silang dalawa at kung manalo si Ceres ay hahayaan siyang makawala at mabuhay ng mapayapa. Pero may napansin siyang kakaiba kay Tuka na siyang kumuha ng kanyang atensyon. Hindi umano nagpapakita ng takot si Tuka kahit kaharap na nito ang 5 dragons. Minabuti ni Tuka na makipag-usap muna kay Civet habang nag-iisip siya ng paraan para makaatake. Nalaman niya na interesado din pala si Civet na makaharap ang mga heroes mula sa ibang mundo. Dahil dito ay sinabi niya ang totoo na isa din siyang hero na galing sa ibang mundo. Gusto niya na silang dalawa ang maglaban pero hindi pa sa ngayon dahil magpapalakas pa siya at kung dumating ang araw na iyon ay sisiguraduhin niyang magagawa niyang mailigpit si Civet. Nagustuhan ni Civet ang kanyang determinasyon na mailigpit ito dahilan para pumayag ito na hayaan siya na magpalakas muna. Maliban dito ay nakiusap din siya na hayaan muna si Ceres na mabuhay dahil malaki ang maitutulong nito sa kanyang pagpapalakas. Hindi ito naging problema para kay Civet dahil ang mas importante sa kanya ay makalaban si Tuka. Nang aalis na sana sila ay dito na sinamantala ni Tuka ang pagkakataon para gamitin ang paralyze. Hindi na nakareact sila Civet sa bilis ng pangyayari dahilan para pare-parehas silang bumagsak. Gamit ang poison ay isa-isang nasawi ang ibang kasama ni Civet pero ang isa sa kanila ay nakapagpalabas pa ng signal. Mabilis na dumating ang ibang Black Dragon Knights kaya dito na ginamit ni Tuka si Pigomaro. Gamit ang Assault Axle ay walang kahirap-hirap nilang natalo ang mga ito. Ilang sandali lang ay hindi na din nakayanin ni Civet ang poison. Isang araw ay tinipon ng mga heroes ng isang alagad ni Vicious na si Nyantan. Hindi matanggap ni Shogo na isang maliit na babae lang ang mag-uutos sa kanila kaya pinatikim tuloy siya ng bagsik nito. Babalik na umano sila sa Royal Capital para naman sa susunod na stage ng kanilang trials. Nang makarating sila Tuka sa sumunod na bayan ay napagpasyahan niya na bumili ng maskara at ang kanyang napili ay ang tinatawag na Lord of the Flies. Sa tingin niya ay ito ang nababagay sa kanya dahil sa kanyang mga ginagawa. Mabilis namang kumalat ang pagkasawi nila Civet at hindi ito inaasahan ng iba't ibang kaharian. Sa ngayon ay inaalam pa nila kung ano talaga ang nangyari sa mga ito. Napag-alaman nila na tinutugis ng mga ito si Ceres bago sila masawi at boses sa pinangyarihan ng labanan ay naisip nila na baka nagtamo ng maraming sugat si Ceres at posibleng patay na din ito. Ilang sandali lang ay may kawal ang lumapit kay King Ganuzia para ipaalam sa kanya na may taga-Alze Kingdom ang nagpapakalat umano na sila ang nagligpit sa mga Black Dragon Knights at tinatawag silang Cursed Magic Users of Ash Inn. Kasalukuyan na ding nasa capital na ng Alze Kingdom sila Tuka at dito nila balak maghanda bago magtungo na mismo sa Land of Golden-Eyed Monsters. Isinasagawa dito ang Bloodsport competition na katulad ng gladiator sa Ancient Rome. Matapos nilang makakuha ng inn ay lumabas sila para kumain.
Narinig nila ang usapan sa kabilang mesa tungkol sa Black Dragon Knights at ang pagkakaalam ng karamihan na patay na si Ceres. Maliban dito ay narinig din nila na ang Ash Int umano ang sinasabing nagligpit sa mga miyembro ng Black Dragon Knights. Ilang sandali lang ay dumating dito ang mga miyembro ng Ash Int na kinikilala na ang kanilang mga sarili na tagapagligtas ng Alza. Pero hindi nararamdaman ni Tuka sa mga ito na posible silang maging banta. Biglang napag-usapan ng dalawang lalaki ang Witch of the Bus kaya nilapitan sila ni Tuka para makakuha pa si Tuka ng impormasyon. Dahil dito ay nalaman niya na may Bloodsport Warrior ang nakakita na sa Witch of the Bus at ito ay ang champion na si Eve Speed. Sakto namang dumating dito si Eve kaya hindi na pinalampas ni Tuka ang pagkakataon para makausap ito. Ngunit itinatanggi lang ni Eve na nakita niya na ang Witch of the Bus. Wala itong kaalam-alam na natutukoy pala ni Ceres kung nagsasabi siya ng totoo o hindi. Dahil dito ay malakas ang kutob nila Tuka na alam nga nito kung saan matatagpuan ang Witch of the Bus. Matapos kumain ni Eve ay binisita niya ang batang Dark Elf na nais niyang mapalaya. Nagngangalan itong Lisbeth at ito ang rason kung bakit hanggang sa ngayon ay nasa Bloodsport competition pa din siya. Kinabukasan ng umaga ay nag-imbestiga sila Tuka tungkol kay Eve. Dati pala itong alipin na ibinenta ng kanyang amo sa Colosseum. Dahil bibihira ang kanyang lahi sa kompetisyon ay pumatok sa mga manunood ang una niyang laban at simula nun ay hindi pa siya natatalo sa loob ng 3 taon. Pero kinabukasan ay isasagawa na ang huli niyang laban sa Bloodsport competition. Nalaman ni Ceres na 2 taon na umano nang mabili ni Eve ang kanyang kalayaan at ang rason bakit nagpapatuloy pa din ito sa kompetisyon ay para mabili niya ang kalayaan ni Lisbeth. Ang problema ay karamihan sa mga kalahok na lumalaban para sa kanilang huling laban ay nasasawi. Malaki ang posibilidad na ang Duke na namumuno sa kompetisyon o si Duke Zuan ay may ginagawa para maging dihado ang champion. Dahil dito ay may naisip na plano si Tuka para pagkatiwalaan sila ni Eve. Pagsapit ng hapon ay muli nilang kinausap si Eve para sabihin dito ang kanilang mga natuklasan sa mga posibleng mangyari bukas sa kompetisyon. Gusto ni Tuka na tumakas na lang sila dito kasama na din si Lisbeth. Pero ayaw pumayag ni Eve dahil alam niyang mailalagay niya lang sa kapahamakan ng buhay ni Lisbeth sakaling tumakas lang sila. Nangako si Tuka na proprotektahan niya si Lisbeth kahit anong mangyari at para mapaniwala ito sa taglay niyang lakas ay sinabi niya na siya ang pumatay sa 5 Dragoons. Dahil ayaw pa din itong maniwala ay dito niya na ito ginamitan ng kanyang paralyze. Sinundan ito ng pagpapakilala ni Ceres at pinatotohanan niya ang mga sinabi ni Tuka. Bagamat na paniwala na nila si Eve ay hindi pa din ito tinanggap ang kanilang alok. Minabuti nila na sabihin na lang dito ang kanilang plano na paglisan kinabukasan ng madaling araw at kung saan sila dadaan baka sakaling magbago ang isip nito. Habang pabalik na sila sa inay nadaanan nila ang isang babae na pinipilit pasamahin ng mga miyembro ng Ash Int. Hindi nagdalawang isip si Tuka na iligtas ang babae kaya ginamit niya ang kanyang berserk. 4 na oras bago sumapit ang takdang oras ng kanilang pag-alis ay nagtungo na sila sa gate. Hindi naman maalis sa isipan ni Eve ang mga sinabi ni Tuka kaya nagpasya siya na puntahan si Duke Zuan para linawin dito ang kanilang napag-usapan sakaling manalo siya sa laban bukas. Ngunit nang malapit na siya sa silid ni Duke Zuan ay narinig niya ang pakikipag-usap nito sa isa nitong tauhan tungkol sa kanilang plano sa kanya. Maliban dito ay may iba din silang pinaplano para kay Lisbeth dahilan para dito na magalit si Eve. Nang pabalik na siya ay nakita pa siya ng pinuno ng Ash Int na si Moji. Aabangan umano nito ang kanyang laban bukas at katapos ay nagpatuloy na siya sa paglalakad. Kagad siyang nagtungo sa kinaroroonan nila Tuka para tanggapin na ang alok ng mga ito. Dahil dito ay pinuntahan nila si Lisbeth na naabutan pa nilang sinasaktan ng may-ari ng tinutuluyan nito. Sa takot ng may-ari ay nagmakaawa siya kay Eve na hindi siya iligpit. Nagpasya si Eve na hindi ito iligpit pero may mga gusto siyang ipagawa dito. Biglang pumasok si Tuka at base sa reaksyon ni Lisbeth sa ginawa niya ay alam niya kung gaano kalala ang pinagdaanan ni Lisbeth. Pinuunan niya sila Eve papunta sa kinaroroonan ni Ceres at dito niya na iniligpit ang may-ari. Habang naglalakad na sila palabas ng kapital ay sinamantala na ni Lisbeth ang pagkakataon para magpakilala. Kaya minabuti na din nila Tuka na sabihin na din ang totoo nilang pangalan. Dahil nararamdaman ni Eve ang presensya ni Pigomaro ay inutusan na din ito ni Tuka na magpakilala. Pagkadating nila sa kagubatan ay sumakay sila ng kabayo para mas mapabilis ang kanilang paglalakbay. Ang problema ay mabilis ding umaksyon ng mga tauhan ni Duke Zuan at mga miyembro ng Ash Int para habulin sila. Nakaisip ng paraan si Tuka at ito ay gamitin ang kanilang mga kabayo para lituhin ang mga kalaban. At sa inaasahan ay sumunod nga dito ang unang hukbo na nakasunod sa kanila. Inatasan ni Tuka si Eve na ilayo si Lisbeth at silang dalawa ni Ceres ang haharap sa pangalawang hukbo. Pagkadating ng Ash Int ay nalaman kaagad ni Moji na may nagtatago malapit sa kanila.
Nagpakita si Ceres na may suot ng maskara ng Fly Swordsman na siyang kasamahan ng Lord of the Flies sa alamat. Nalaman niya na gumagamit pala ng laso ng Ash Int at pinapalabas nilang sinumpa ang kanilang mga biktima. Maliban dito ay nalaman din niya na ginagamit lang ng mga ito si Duke Zuan para sa hinahangad nila na masakop ang buong kaharian. Ilang sandali lang ay hinanap na din ni Muaji ang kanya umanong kasamahan. Kahit sinasabi niya na wala siyang kasama ay hindi pa din ito naniniwala. Dahil dito ay tinanggal niya na ang kanyang maskara para malaman ng mga ito na siya si Ceres at pasinungalingan ang pinapakalat ng Ash Int na sila ang nagligpit sa Five Dragoons. Gayunpaman ay hindi pa din naniniwala si Muaji na siya ang nakaligpit sa Five Dragoons. Sinabihan siya ni Muaji na lumuhad at sinunod niya naman ito. Wala silang kaalam-alam na dito na pala kikilos si Tuka para gamitin ang assault axle. Lahat sila ay na-paralyzed na sinundan din kagad ni Tuka ng poison. Nang masawi ang mga ito ay inutusan ni Tuka si Ceres na sunduin na sila Eve. Dahil pabalik na din ang unang hukbo na sumunod kanina sa mga kabayo ay nagpasya sila Tuka at Eve na sila na ang makikipaglaban sa mga ito. Nagsilbing pain si Eve para hindi makita ng mga kalaban ang gagawing atake ni Tuka. Dumating din dito sila Duke Zuan ngunit naabot na pala ang maximum target ng paralyzed ni Tuka kaya ginamit niya na lang ang Dark. Dahil dito ay hindi makalaban ng maayos ang mga kalaban dahilan para paglaruan lang sila ni Eve. Nang maubos na silang lahat ay nagbanta pa si Duke Zuan ngunit hindi na pala siya hahayaan ni Tuka na makaalis. Hindi na din pinalampas pa ni Eve ang pagkakataon na ito para makapaghiganti dito. Nang malaman ni Jin ang nangyari sa Ash Int ay labis ang kanyang pagkabahala. Maliban sa nasira na ang kanyang mga plano na gamitin ang mga ito bilang mga pain ay nababahala din siya sakaling malaman ito ni Vicious. Habang sa kaharian ng alien ay sumailalim sa pagsasanay si Ayaka kay Nyantan matapos itong pumayag sa pakiusap ni Ayaka. Boses ay pinapakita niya ay naniniwala si Nyantan na posible niya umano itong malampasan balang araw. Tanging pakiusap lang nito ay hindi niya ipagsabi kahit kanino ang tungkol sa kanilang pagsasanay. Kinabukasan ng umaga bago sila magpatuloy sa paglalakbay ay iminungkahi ni Ceres kay Tuka na bigyan na umano nila ng pangalan ng kanilang grupo. May naisip na din siyang pangalan at ito ay The Lord of the Flies Warband. Dahil gusto ito ng karamihan ay pumayag na din si Tuka dito. Nang malapit na sila sa kanilang destinasyon ay humingi ng mahika si Eve kay Tuka para maipakita sa kanila kung gaano na lang kalayo mula sa kanila ang kinaroroonan ng Witch of the Bus. Matapos naman ng ilang araw na pagsasanay ng mga heroes ay binati sila ni Vicious dahil sa itinaas na ng kanilang level. Pero dahil hindi pa sapat ang kanilang kakayahan sa aktwal na pakikipaglaban kaya minabuti ni Vicious na mag-imbita ng mga mandirigma na makakatulong sa kanila. Maliban dito ay pinaplano na din pala ni Vicious na ipadala silang lahat sa Land of Golden-Eyed Monsters sa lalong madaling panahon. Pagkadating nila Tuka sa Land of Golden-Eyed Monsters ay may nakalaban kaagad silang isang halimaw. Matapos itong mailigpit ni Tuka ay bigla niyang naalala na parang nakita niya na ang halimaw na ito sa daladala niyang libro. Nang tiningnan ni Ceres ang libro ay isa din pala ito sa sangkap na kailangan sa forbidden item. Nagpatuloy sila sa paglalakad at ilang minuto lang ang makalipas ay naramdaman naman ni Eve ang uri ng halimaw na hindi niya kayang talunin. Pinaatres sila ni Tuka at gamit lang din ng paralyze at berserk ni Tuka ay madali lang niyang nailigpit ang mga halimaw. Katulad ng naunang halimaw ay nakikilala din ni Tuka ang mga ito dahil ito naman ang isa sa sangkap para mas mapalakas pa ang mga slimes kagaya kay Pigomaro. Bigla silang may naramdaman na kakaiba pero sa pagkakataon na ito ay hindi matukoy nila Eve at Ceres kung ano ito. Nalaman ni Tuka kay Pigomaro na ito pala ay ang itlog na kinuha nila sa ruins dahil mabibiyak na ito. Lumabas mula dito ang isang kabayo at napansin nila ang biglaang paglaki nito. Lumapit ito kay Tuka pero alam ni Tuka na hindi ito mapanganib. Nakapanya dito ang isang absorbing magic kaya sinubukan niya itong lagyan ng mahika para makita nila kung ano ang magiging epekto nito. Ilang sandali lang ay nagsimula na itong lumaki at sa bawat mahika na nahihigop nito ay mas lalo lang itong lumalaki. Natuwa dito si Tuka dahil nagkaroon patuloy sila ng bagong makakasama. Pinangalanan niya itong Slay na hango sa pangalan ng isang Divine Beast Sleipnir. Kasalukuyan na din palang nasa Land of Golden-Eyed Monsters ang ibang heroes kasama ang mga kilalang mandirigma na magsasanay sa kanila. Hindi nagugustuhan ni Takuto ang ginagawa nila dahil puro mahihina lang ang ipinapalaban sa kanila. Pagsapit ng gabi ay may mga nakalaban din silang mga halimaw na kagaya ng mga nakalaban nila Tuka kanina. Minabuti ng Four Saints na paatrasin muna ang mga heroes at pabantayin na din ang mga ito sa Saber Tigers. Pagkadating ng mga halimaw ay pinagtulong-tulungan nila itong iligpit. Ngunit mas marami pa palang halimaw ang darating kaya dito na sinamantala ni Takuto ang pagkakataon para ipakita ang kanyang lakas. Gamit ang kanyang Dragonic Buster ay nagawa niyang maubos ang mga halimaw.
Nasa di kalayuan lang ang magkapatid na sila Hejiri at Atsuki matapos nilang mapansin na may nagmamanman sa kanila. May hinala si Hejiri na si Vicious ang nagpadala sa mga ito. Dahil sa ginawang atake ni Takuto ay napansin ni Tuka ang liwanag sa di kalayuan nila. Galing ito sa hilagang silangan kung saan ang direksyon patungo ng alien kaya naalala lang ni Tuka si Vicious. Kinaumagahan pagkalabas nila Eve ay nagulat na lang sila na may nakahandusay ng malaking halimaw sa tabi ni Tuka. Ang mas ikinamangha pa nila ay isa itong human-faced beast. Matapos makuha ni Tuka ang mga pwede niyang mapakinabangan dito ay nagpatuloy na sila sa paglalakad. Nang makarating sila sa lagusan na pinaniniwalaan nilang malapit na sa Witch of the Bus ay bigla na lang may lumitaw na halimaw sa likuran ni Eve. Mabilis itong inatake ni Eve pero bigla na lang itong nagpalabas ng liwanag at katapos ay nagsisigaw. Nang tuluyan na itong malagutan ng hininga ay dito na naramdaman ni Tuka ang maraming halimaw na papalapit sa kanila. Nagboluntaryo si Eve na magpaiwan para mabigyan ng oras sila Tuka na makapagpatuloy patungo sa Witch of the Bus. Ngunit hindi pumayag si Tuka dahil mas gusto niya na siya ang haharap sa mga halimaw kasama sila Pigomaro at Slay. Dahil ang skill lang niya ang tanging makakapagbigay ng matinding pinsala sa mga halimaw ay wala nang nagawa si Eve kundi pumayag na lang. Kahit sa kinaroroonan nila Ayaka at ng ibang heroes ay nagkakalat na din ng maraming mga halimaw. Ililigpit na sana ng isang halimaw si Kanae pero buti na lang ay nailigtas siya ni Kishima. Ang problema ay si Kishima naman ngayon ang naiwan para harapin ito. Pagkapasok nila Tuka sa kagubatan ay sinimulan na nilang kunin ang atensyon ng lahat ng mga halimaw. Nagpahabol sila sa mga ito kaya nawala na din ang mga halimaw na umaatake kina Ayaka. Ngunit ang iba sa kanila ay hindi nakaligtas at nalaman na lang ni Ayaka na nawawala din si Kishima. Makalipas ang ilang minuto ay nagpa siya si Eve na puntahan si Tuka. Alam niya na malaki ang maitutulong niya kay Tuka gamit ang kanyang mga pandama. Maliban dito ay hindi nila kakayanin na mawala sa kanilang grupo si Tuka. Nang magkaroon na ng pagkakataon si Tuka ay ginamit na nila ang Assault Axle at Berserk para maglaban-laban ng mga halimaw. Pero dahil sa sobrang dami ng mga ito ay patuloy lang din siyang nagpahabol. Ilang sandali lang ay bumalik sila at paulit-ulit na ginamit ang Dark, Paralyze at Berserk. Bago maubos ang kanyang magic points ay sinigurado niya na makakapagpa-level up muna siya. Dahil sa pamamagitan nito ay muling magre-resupply ang kanyang magic points. Pagkadating ng ibang mga halimaw ay muli silang nagpahabol pero sa pagkakataon na ito ay may dalawang halimaw ang natuto paano iiwasan ang kanyang mga atake. Dahil dito ay gumawa siya ng paraan para maisahan niya ang mga ito. Pero hindi pa dito nagtatapos ang kanilang pakikipaglaban dahil mayroon na namang bagong grupo ng mga halimaw ang dumating. Dito na sila nahiwalay kay Slay dahilan para mapalibutan sila ng mga halimaw. Gayunpaman ay hindi sila basta-basta na lang na sumuko hanggang sa makapagpa-level up muli si Tuka. Nagawa naman ni Kishima na mailigpit ang mga halimaw na umatake sa kanya pero ilang sandali lang ay nakita siya ni Eve. Hindi makapaniwala si Eve na may iba pa palang tao dito. Naalala niya kay Kishima si Lisbeth at nang hahawakan niya na sana ito ay bigla naman siyang inatake ni Atsuki. Bagamat naiwasan niya ang unang atake ay napuruhan naman siya sa sumunod dahilan para hindi siya makapagsalita. Nagpatuloy lang sa pag-atake si Atsuki hanggang sa dumating si Hejiri para pigilan ito. Alam ni Hejiri na hindi halimaw si Eve na katulad ng mga nakalaban nila kanina. Humingi siya ng tawad sa nagawa ni Atsuki at maging si Atsuki ay humingi na din ng paumanhin. Dito na din napagtanto ni Eve na kabilang din sila Hejiri sa mga heroes kagaya kay Tuka. Nagpakilala sila sa isa't isa at matapos sabihin ni Eve na may hinahanap siyang kasamahan ay umalis na din siya dito. Patuloy pa din sa pakikipaglaban si Tuka sa mga halimaw hanggang sa maubos niya na ang mga halimaw. Pero ilang sandali lang ay dito na nagpakita ang human-faced beast. Nilabanan nila ito pero may ginawa itong atake na nagdahilan para matamaan sila pareho ni Slay. Habang papalapit sa kanila ang kalaban ay inihagis ni Tuka ang kanyang maskara at ginamit si Pigomaro para ma-distract ito. Wala itong kaalam-alam na nasa taas na pala si Tuka na mabilis na kagamit ng Paralyze at Berserk. Pinipilit pa din ito na gumalaw habang ipinapaliwanag ni Tuka ang ginawa niya pero wala na din itong nagawa. Dahil dito ay nag-level up na din ang Paralyze skill ni Tuka at maliban dito ay may na-unlock din siyang advanced skill. Pero hindi pa man siya nakaka-recover sa natamo niyang pinsala ay may nagpakita na namang halimaw. Gagamitan niya na sana ito ng Paralyze pero bigla ding dumating si Eve para iligtas siya. Dahil wala na silang lakas para maglakad ay minabuti ni Eve na buhati na lang silang tatlo hanggang sa makarating sila sa kinaroroonan nila Ceres. Nagpasya sila na magpalipas muna ng gabi sa malapit na kuweba para na din mabawi nila Tuka ang lakas na nawala sa kanila. Habang pabalik na sila Hejiri sa iba nilang kasama ay natanong ni Atsuki si Kishima kung bakit napunta siya sa grupo ni Asagi kung si Ayaka naman ang gusto niyang makasama.
Dito na naikwento ni Kishima ang mga nangyari nung isang araw na naging dahilan paano siya napunta sa grupo ni Asagi. Kinabukasan ng umaga ay nagpatuloy na sila tukas sa paglalakad. Pagkadating nila sa teritoryo na ng Witch of the Bus ay may napansin sila sa ibang mga puno ng mga magic seal. Kahit ang malaking bato na gumagalaw sa unahan ay mayroon din ito. Nang hahawakan na sila nito ay kaagad itong ginamitan ni Tuka ng Paralyze. Hindi nila ito iniligpit para hindi isipin ng Witch of the Bus na andito lang sila para manggulo. Pagkapasok nila sa maliit na bahay ay nakita nila dito ang sekretong daan patungo na sa mismong kinaroroonan ng Witch of the Bus. Nang makita ni Ayaka si Kishima ay lalapitan niya sana ito ngunit mabilis itong niyakap ni Asagi. Kahit ipinapakita ni Asagi na natutuwa siya na buhay si Kishima ay alam pa din ni Ayaka ang iniisip nito. Napasabi na lang si Hejiri na tama ang ginawa nila na hanapin si Kishima. May kutob siya na ang mga nilabanan nila sa kagubatan ay may layunin na iligpit silang lahat. Kung nagkataon na nasawi si Kishima ay magkakaroon nito ng epekto kay Ayaka. At kung mangyari ito ay masasabi nila kagad kung ano na ang mga susunod na mangyayari. Inutusan naman ni Vicious ang kanyang tauhan na sabihan ng Four Saints na kumikilos na ang hukbo ng Great Demon Empires kaya kailangan ng pabalikin ang mga heroes. Nasasabik na siya na makita kung gaano nakalalakas ang mga heroes. Pagkapasok nila tukas sa mismong kinaroroonan ng Witch of the Bus ay nagulat sila sa kanilang nasisilayan. Para silang napunta sa ibang mundo na pinto lang ang pagitan. Ilang sandali lang ay nagpakita na sa kanila ang Witch of the Bus na nagpakilala sa pangalang Erika Ana Oroville. Dahil dito ay mas lalo lang nasabik si Tuka na nahanap niya na ang makakatulong sa kanya sa Scroll of Forbidden Magic. Hindi na siya makapaghintay na maisakatuparan na ang ninanais niyang paghihiganti kay Vicious. Dito na nagtatapos ang huling episode ng Failure Frame Season 1. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina